Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, si Ryle natutulog ngayon. So makakapagluto tayo ng request ng Josawa. Kasi si Josawa nag-request ng Filipino food. Ang hirap din pala ng walang CCTV. So wala kami CCTV dito. Dapat pala din ako CCTV ni Ryle. So ang ginawa kong solusyon, yung isang cellphone ko, tinawagan ko, messenger to messenger, tapos inilagay ko sa taas. Yung bagang naka-hanger kong pants, ilagay ko sa bulsa. So, ayan, instant CCTV na si Ryle. Kasi, hindi ako sanay nang hindi ko siya nakikita kahit natutulog siya. Gaya kahapon, hindi na malayo ng daddy niya na may nakapasok na bubuyog sa taas, sa kwarto. Sa kasi may second floor, yung room. So, ang laki ng bubuyog. Hindi napansin ng daddy niya. Sabi ko, at di mo napansin na may bubuyog sa loob. Siyempre, yung delikado niya sa bata. Pag nakagat si Ryle. Kasi may mga napapanood ako na dahil sa bubuyog nawala yung bata. Tapos, hinuli ko yung bubuyog. Ang laki niya talaga guys, as in. Kasi binuksan pala ng daddy niya yung bintana kahapon para makasingaw yung amoy sa kwarto ba. Ng press water, press air, mapalitan ng press air yung nasa loob ng room. Tapos, ayan, niligyan ko na siya ng instant CCTV. CCTV. Magluluto tayo ng adobo guys. I-marinate ko muna para mas malasa. Para mamaya pag mga bandang alas 2 or alas 3, iluluto ko na siya. Sa itong, after work ni Josawa. Tapos, gagawa na lang ako ng salad. Adobo tsaka salad. Tapos, nag-request din kasi siya ng rice kahapon. Hindi nga ako nagluto ng rice kasi nga, ang dami pa naming natirang spaghetti nung niluto ko nung nakaraang Sunday. Sayang naman kung hindi namin kakainin. Tapos, meron din siyang bisita kahapon na nagustuhan din yung spaghetti. Di pinaubos ko na. Kaya ngayon, magluluto na tayo ng panibago. Muna tayo ng lemon. Drink muna tayo ng lemon. Baka nung paglinis ng kusina. Kasi, ang inuuna ko lagi si Ryle. Kumain, tapos matulog, maglaro. Kakain muna siya ng breakfast, tapos maglalaro, magkakalat yan, tsaka ako maglilinis ng konti, tapos saka patutulogin. Yan namin routine. Alam niyo ba guys, malapit na summer. Excited na ba ang lahat para sa summer vacation? So kami, may plano kaming mag-summer vacation. Kaya nga lang, baka mas piliin namin na dalawin muna si Mamu. Kasi Mamu, ramdam na ramdam ko yung boses ni Mamu kapag kausap niya yung anak ko. Para siyang naiiyak lagi. Alam niyo yun? Kung namiss siya sa radio, sabi ko kay Josawa, pupunta kasi kasama ng kami Hungary. Sila dapat, pa namin yung plano nung last year pa, kasi maliit pa si Ryle. Sabi mo ganun, wag muna sa ngayon. Siguro much better na spend tayo ng summer muna kay Mamu. Para hindi rin mabigla yung matanda. Baka kasi damdamin, alam niyo yun, yung bigla siya magkasakit. Yun kasi yung iniisip ko. Tsaka talagang nasanay din talaga si Mamu tsaka si Ryle sa isa't isa. Kaya sabi ko sa kanya, saka na tayo magbakasyon. Ulahin muna natin si Mamu muna. Isang si Papu, dalawin muna natin sa ulan. Kasi makakapag-travel naman tayo sa susunod sa Hungary. Madali na lang yun. Kaya nadalawin muna namin si Mama. Tapos tatapusin ko rin kasi yung vaccine ni Ryle sa Poland. Kaya yun din yung main reason ko. Tapos yung sa vitamins niya, yun, nagpapareseta ako para may stock din siya para kapag in case hindi siya maubusan ng vitamins. Tapos kapag alanganin na, kapag uuwi yung kapatid ni Josawa, magpapabili na lang kami. Ganun ang gagawin namin.
Tapos, yung ibang gamit namin, kasi syempre, ang dala namin dito halos mga panlamig. Mainit na dito sa Netherlands. Alam niyo yun. Parang papunta na ng summer talaga. Ang bilis ng ano dito. Ang bilis ng summer dito. Kasi nung pumunta kami dito ni Ryle, hindi na siya ganun kalamig. Kasi tinanong ko sa Diyosawa ko ano yung weather nung pumunta kami dito. Sabi niya, same lang daw sa Poland, malamig din. Kaya ang tinala ko ng mga damit is mga lamskin, mga pajama, alam niyo yun. Nawaw, malitan. Kaya ayoko naman ng bumili. So, dami namin gamit. Tapos yung mga gamit ni Ryle, kailangan magamit niya na rin kasi hindi niya na yun magagamit sa susunod na winter. Magpapalit na naman siya ng another size kasi ang haba na ni Ryle. Bali, yung mga sinusuot niya ngayon is parang maiksing na sa kanya. Alam niyo yun. Kaya sabi ko sa kanya, sulitin na natin yung paggamit ng mga damit niya. Tapos, yung ibang gamit namin sa bahay, yun ang bibit-bitin namin pagbalik namin dito. Kasi yung dala namin ngayon, syempre iwan na yun. Ang bibit-bitin ko na lang ilang piraso para sa damit ni Ryle. Pero ako halos may iwan na yung dala namin dito. Hindi matapos-tapos ang gala namin dito sa totoo lang. Ang sarap pala kapag talagang kasama mo yung pamilya mo. Alam niyo yun. Ang sarap na pakiramdam. Yung pag tapos ng trabaho ni Diyosawa, ayan, nakikita namin na kasama namin siya, nakikita namin siya. Sarap sa pakiramdam ng ganun. Yung pagluluto mo siya lagi, paghahanda mo siya ng baon niya sa work, which is yun yung gustong-gusto niya, yung pinag-prepare mo siya ng pagkain sa trabaho. Gustong-gusto niya yun. Tapos kagabi nga, siguro naramdaman niya na pagod ako. Sabi niya, huwag ka nang bumangon kasi nga napatulog ko na si Ryle. Matulog ka na. Sabi ko, tinanong ko siya kung ano ibabaon niya. Meron pa sa rep, sabi nga niya, yung pinrepare mo kanina kasi nga meron akong mga pinrepare na salad tsaka tinapay. Yun daw babaon niya. Tapos fruits na lang, apple, banana or avocado. Yan ang dadalhin niya. Matulog na raw ako. Napagod talaga kasi ako kahapon kasi nga, di ba, nag-bowling kami kahapon. Tapos, kahabol kay Ryle. Tapos, ano ba mga nagpunta? Wala, hindi, yun, sa bowling lang. Kasi nabigla yata yung katawan ko kahagis ng bola. Tapos, marami nagme-message sa akin na swerte daw namin kasi ang dami daw blessings. Dito kasi sa Netherlands, marami ka namang opportunity na makapaghanap ng magandang employer talaga. So, umpisa lang talaga kayo mahihirapan. Kaya yung mga nagbabalak pumunta dito or mag-i-start kayo sa mababang sahod or hindi kagandahang employer, pwede nyo naman i-grab yung opportunity na yun. Tapos, pag naka-adjust na kayo, tsaka kayo dito maghanap, ganun naman ang mga diskarte. Kasi, yung iba talaga nakikipagsapalaran sa mga ganyang sistema. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi katulad dito sa Poland na pari-parito ang mga pulis. Never pa ako nakakita ng pulis dito, as in, since sa mga gala namin, although kahit pumunta kami ng city, wala akong nakikitang mga pulis na pagala-gala dito. Hindi kagaya sa Poland, maya parit-parito ang mga pulis. Kaya dito, malaya yung mga walang papel na kababayan natin, yung mga nakakausap ko ng mga kababayan natin dito, todo gala nga sila, wala nga sila pakailan kung PMP sila dito. Ganun kaluwag, guys. Kaya siguro, kung makikipagsapalaran kayo dito, I think, pwede. Kasi nga, walang pulis akong nakikita. Hindi ganun sa kagaya sa Poland na kada kanto meron. Dito, hindi. Wala akong halos nakikitang pulis dito. Unless na lang siguro kung may gagawa ka ng krimen dito. Pero yung sabihin mo na dahil wala kang papel or undocumented ka, huhulihin ka, hindi ganun kabilis kasi nga walang masyadong nag-rondang mga pulis dito. So, kung kayo guys gusto nyo i-try dito, try nyo yung opportunity ng Netherlands. Malay nyo, dito kayo swertehin dito. Tsaka, at malay nyo, dito rin kayo maging stable. So, ayun guys, sa mga susunod na video, abangan nyo at i-suggest ko sa inyo kung ano yung mga